Una sa ating balita, Senator Marcoleta, may malaking kaso na kahaharapin mula sa Ombudsman. Ano kaya yon? Pangalawa sa ating balita, inatasan ng Office of the Ombudsman si Senador Chis na sagutin pagkakasangkot niya sa flood control scandal. At pangatlo, arrest warrant nakahanda na sa dalawang senador ayon kay Mr. Ramon Tulfo. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Noong May 22, 2026, isang bagong kontrobersya ang sumabog sa politika matapos lumabas ang ulat na si Senator Rodante Marcoleta ay nahaharap ngayon sa rekomendasyong kasuhan sa Office of the Ombudsman dahil sa umano'y pagtanggap niya ng 75 million pesos campaign donations. Ayon sa complaint affidavit na nakuha ng ilang media outlet, ang Field Investigation Bureau ng Ombudsman ay nagrekomenda na sampahan si Marcoleta ng kasong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46 kasama ang tatlong pribadong individual na umano'y nagbigay ng donasyon sa kanya. Si former Quezon City Representative Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Ang sentro ng issue, tatlong magkakahiwalay na donasyon na umabot sa kabuuang 75 million pesos. Ayon sa reklamo, si Mike Defensor umano ang nagbigay ng 30 million pesos, si Joseph Espiritu ng 25 million pesos at si Aristotle Viray naman ng 20 million pesos para sa senatorial bid ni Marcoleta. Dahil lampas ito sa 50 million pesos threshold para sa plunder, sinabi ng complainant na maaari itong pumasok sa kasong plunder. Pero dito, nagsimula ang malaking tanong. Kung campaign donation ito, bakit plunder ang inirerekomenda? Ayon sa Ombudsman investigators, hindi na raw ito basta simpleng donasyon. Sa kanilang pananaw, ang ganitong kalaking halaga ay hindi na ordinaryong generosity lamang. Sinasabi rin sa complaint na ginamit umano ni Marcoleta ang kanyang posisyon para unjustly enrich himself, bagay na taliwas sa inaasahang asal ng isang public official. Bukod sa plunder, gusto rin ng complainant na kasuhan si Marcoleta ng indirect bribery. Ayon sa reklamo, kahit hindi raw malinaw na ibinigay ang pera kapalit ng isang partikular na aksyon, maaari pa rin itong maituring na regalo na ibinigay dahil sa kanyang posisyon o posibleng impluensya bilang public officer. Mas lalo pang lumalim ang issue nang lumabas na ang 75 million pesos na donasyon ay hindi umano nakita sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Ayon sa complaint, sa kanyang entry SALN sa Senado noong June 30, 2025, hindi raw na-reflect ang 75 million pesos. Sa halip, nasa 39.6 million pesos lang umano ang kanyang dineklara. Sa December 2025 SALN naman, nasa 16.7 million pesos lamang umano ang dineklara niyang cash and savings. Ito ang naging dahilan kung bakit mas lumakas ang tanong. Kung natanggap ang 75 million pesos, bakit hindi ito malinaw na nakita sa kanyang mga deklarasyon? Pero hindi rito nagsimula ang lahat. Bago pa makarating sa Ombudsman, dumaan muna ang usapin sa Commission on Elections. Doon, naungkat na hindi idineklara ni Marcoleta ang nasabing donasyon sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ngunit sa huli, sinabi ng COMELEC na walang election offense si Marcoleta dahil natanggap daw niya ang donasyon bago magsimula ang campaign period noong February 11, 2025. Sa madaling salita, sa paningin ng COMELEC, hindi siya lumabag sa election rules. Pero para sa Ombudsman investigators, hindi ibig sabihin nito na tapos na ang usapin. Kahit hindi raw ito election offense, maaari pa rin itong magdulot ng criminal at administrative liabilities. Kaya ngayon, ibang anggulo naman ang tinitingnan. Hindi na lang kung tama ba ang SOSE, kundi kung ang pagtanggap ba ng ganoong halaga ay maaaring pumasok sa mas mabigat na usapin ng plunder at bribery. Sa ngayon, hindi pa ito nangangahulugan na guilty na si Marcoleta. Ang kaso ay nasa complaint stage pa lamang. Inutusan na ng Ombudsman sina Marcoleta, Defensor, Espiritu at Viray na mag-submit ng kanilang counter affidavit sa loob ng 15 days. Pagkatapos nito, maghahain naman ng reply ang complainants. Samantala, mariing kinwestiyon ni Mike Defensor ang reklamo. Para sa kanya, paano raw magiging plunder kung walang government funds na involved?
Giit niya, kung may dapat kasuhan ng plunder, iyon daw ay ang mga sangkot sa flood control project na tunay umanong nagnakaw sa kaban ng bayan. Makakalusot ba si Senator Marcoleta gaya ng nangyari sa COMELEC? O ito na ba ang simula ng mas mabigat na kasong haharapin niya sa Sandigan Bayan? Mas lumalim ngayon ang usapin sa flood control scandal matapos iutos ng Office of the Ombudsman na magpaliwanag si Senator Francis Cheese Escudero tungkol sa mga aligasyong inuugnay sa kanya. Ayon sa ulat ng The Philippine Star, sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na nasa preliminary investigation stage na ang investigasyon laban kay Escudero, kaya hinihintay na ng kanilang panel ang kanyang counter affidavit para makausad ang proseso. Ang ibig sabihin nito, hindi na lang simpleng usap-usapan ng kaso. Nasa yugto na ito kung saan kailangang sagutin ni Escudero ang mga paratang laban sa kanya. Kabilang sa iniimbestigahan ng Ombudsman ang umano'y plunder, graft at bribery na may kaugnayan sa national budget at sa controversial na flood control projects. Nadawit ang pangalan ni Escudero matapos banggitin ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na may mga proyektong umano'y inilista bilang insertions sa General Appropriations Act. Ayon sa kanyang aligasyon, isang negosyanteng nagngangalang Maynard Nguraw ang humingi ng listahan ng mga proyekto at napag-usapan umano ang 20% cut mula rito. Mas mabigat pa ang naging detalye ng aligasyon nang sabihin ni Bernardo na nasa 1.4 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa Valenzuela, Marinduque, Oriental Mindoro at Quezon City ang inihanda umano para kay Escudero. Sinabi rin niya na nag-deliver daw siya ng 160 million pesos, katumbas ng 20% ng halos 800 million pesos sa gusali ni Ngu sa Manila. Sinundan pa raw ito ng pangalawang delivery na nagkakahalaga ng 120 million pesos noong 2025. Pero sa kabila ng mga paratang, mariing itinanggi ni Escudero ang anumang kinalaman sa maanumalyang flood control projects. Ganito rin ang naging posisyon ni dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez, na kasama ring iniimbestigahan sa hiwalay ngunit kaugnay na usapin ng flood control mess, kabilang ang aligasyon ng money laundering. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, tinitingnan ng kanilang tanggapan kung paano ginawa at ipinasa ang national budget, lalo na noong 2024 at 2025, at kung paano ito nauwi sa mga proyekto na ngayon ay pinagdududahan. Posible rin daw na balikan pa ang mga budget process mula noong panahon ni dating House Speaker Lord Alan Velasco mula 2020 hanggang 2022. Habang lumalawak ang investigasyon, lumilitaw na ang sentro ng usapin ay hindi lang kung sino ang nakinabang, kundi kung paano nakapasok ang mga proyektong ito sa budget. Sino ang nag-request? Sino ang nag-aproba? Sino ang nagpatupad? At kung totoo ang sinasabing kickbacks, sino ang tunay na nakatanggap? Sa ngayon, hinihintay ng Ombudsman ang sagot ni Escudero. At kapag naisumite na ang kanyang counter affidavit, doon mas makikita kung may sapat bang basihan para ituloy ang kaso laban sa kanya o kung mananatili lamang itong aligasyon na kailangan pang patunayan. May bagong pasabog na naman sa lumalawak na flood control scandal. Ayon sa ulat ng Abante Tonight, ibinunyag ng veteranong broadcaster at columnist na si Ramon Tulfo na posibleng maging abala umano si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa mga susunod na araw dahil sa kaliwat ng kasong may kaugnayan sa umano'y mga ghost infrastructure projects. Sa kanyang impormasyon, may nakahanda na raw na mga hakbang ang Ombudsman laban sa ilang kilalang pangalan sa politika. Pero ang tanong, sino ang unang tatamaan at gaano kalalim ang magiging epekto nito sa Senado? Isa sa mga pangalang binanggit sa ulat ay si Senador Mark Villar. Ayon kay Tulfo, kasado na umano ang plunder case na isasampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban sa senador. Nakaugat daw ito sa naging testimonya ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kung saan lumutang ang aligasyon na umabot sa 18.8 billion pesos ang halaga ng mga proyektong napunta umano sa isang construction firm na pag-aari ng kamag-anak ni Villar. Ayon pa sa ulat, ang mga kontratang ito raw ay na-award sa pagitan ng 2016 hanggang 2021, panahon na si Villar ang kalihim ng DPWH.
Sa impormasyong inilabas ni Tulfo, ang tinutukoy na kumpanya ay ang INE Construction Incorporated na pag-aari umano ni Carlo Aguilar, pinsan ni Villar. Dito ngayon, umiikot ang mabigat na tanong. Kung totoo ang alegasyon, paano napunta sa naturang kumpanya ang napakalaking halaga ng proyekto habang nasa poder ng DPWH ang dating kalihim? Sa puntong ito, mahalagang linawin na ang mga ito ay alegasyon pa lamang batay sa ulat at sa impormasyong sinabi ni Tulfo. Wala pang hatol ang korte at kailangang dumaan pa ito sa tamang proseso. Pero hindi lang si Villar ang binanggit sa pasabog. Ayon din kay Tulfo, magiging laman umano ng mga balita si Senador Bongo dahil may nakaumang daw na arrest warrant mula sa Sandigan Bayan laban sa kanya kaugnay ng mga kasong plunder at graft. Ayon sa ulat, konektado raw ito sa halos 200 infrastructure projects na nai-award umano sa CLTG Construction, isang firm na iniuugnay sa pamilya ng senador. Binanggit pa ni Tulfo na ang buong pangalan ni Go ay Christopher Lawrence Tesoro Go, kaya tumutugma umano sa acronym na CLTG. Sa record umano ng Ombudsman, ayon kay Tulfo, aabot sa 7 bilyon na piso ang halagang nakuha raw ng pamilya ni Go noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod pa rito, nabanggit din ang Alfredo Builders and Supply na pag-aari umano ng kapatid ni Senador Go na si Alfredo Go bilang isa pang kumpanyang nakakuha raw ng proyekto. Muli, ang mga detalyang ito ay batay sa ulat at sa claim ni Tulfo, kaya dapat itong ituring bilang mga aligasyon hanggat hindi pa napapatunayan sa hukuman. Ang mabigat dito, kapag plunder ang kaso, hindi ito ordinaryong reklamo lang. Ayon kay Tulfo, ang plunder ay non-bailable. Ibig sabihin, maaaring manatiling nakakulong ang akusado habang dinidinig ang kaso kung maglabas ng warrant at kung umusad ang proseso sa korte. Kaya kung totoo ngang may nakaumang na arrest warrant, posibleng ito ang maging isa sa pinakamalaking pagyanig sa politika ngayong taon. Naku po, news nakasuhan ng plunder ng Ombudsman si Marcoleta. Naku po, sa news nakasuhan ng plunder. Talaga, George Tapia? Sigurado? Natin na. Ng Ombudsman? Baka ano to Wait. Oh, galing talaga ng mga kaklear ko Thank you. Ito, bago. Sige, natin, basahin natin. Bago yun, bago na yun. Ito na. Breaking news ba to? 7:02, breaking news. Bakit ba ang gagaling nyo talaga, mga ka-clear? Mga ka-clear. Thank you. Okay. Marcoleta facing plunder, bribery complaints at ombudsman. Ayan Okay, bagong-bago nga. The Field Investigation Bureau of the Ombudsman has recommended the filing of plunder and bribery charges against Senator Rodando Marcoleta for receiving 75 million in campaign donations in last year. Oh! Talaga? Kasi, actually, sinabi niya okay. Alam ko mayroon siya ibang mga sinabi na tinanggap ito hindi during the campaign. Medyo magulo na yung kwento niya yun. Pagka nag-ano siya, dapat maliwanagan to. I-correct niyo ako, mga clear. Ang natatandaan ko kasi sinabi niya, okay, nagpasa siya ng SALN, o doon tayo sa umpisa, nagpasa siya ng SALN, tapos nakita ng ibang mga netizens, saka mga reporter, bakit, tama ba, 51 million lang yata yung pera niya, tapos, wala siyang utang, tapos sa SOSE niya, wala rin nakalagay doon donation. So, hindi daw nagtutugma yung SALN saka yung nireport niya sa SOSE. Diba? Yung mga naggastos niya sa election. Yun, diba? Okay, correct nyo lang ako. Nire-recall ko lang sa isip ko kung anong kwento. And then, sinabi niya sa kanyang program na yun daw mga nag-donate bago, di ba? Magdo-donate kami. Sabi niya, magdo-donate kami para sa yung kung tatakbo ka. Yan, itinig ko. Magdo-donate kami, kung tatakbo ka, pero wag mong banggitin pangalan ko. Tama ba yung timeline ko? Magdo-donate kami, kung tatakbo ka, meron bang ganon? Kung tatakbo ka, pero wag mo sabihin pangalan namin. Sige nga, please mga click kung sino nakakatanda. Okay?
Kung tatakbo, no, hindi pa siya nagpa-file ng certificate nun eh. Yun ang alam ko eh. Yun sa pagkakatanda ko, hindi pa siya nagpa-file ng certificate of candidacy. Tatakbo ka. Kung tatakbo ka, magdodonate kami. Tama ba ako, please? Ha? Okay? Inagayan niya yung kay Chis Cordero, anonymous campaign donors. Oo. So, yun pakakaintindi ko ha. So, pakikorek ako kung mali ako. Okay. And then, so lumalabas, mga clear, hindi siya campaign, hindi sila campaign donors kasi hindi pa siya nagpa-file ng certificate of candidacy nun. So lumalabas lang siya na donation siya because meron siyang posisyon. Diba? So medyo ano yun doon medyo magkakaroon ng problema yun, diba? Or sinabi niya ba yon para maiwas niya sa SOSE na ayaw ipabanggit kaya hindi niya binanggit? Diba? Kasi ang mangyayari yan mga ka-clear, ang alam ko lately nagbayad ng tax si Mike Defensor. So in other words, kung nagbayad ito ng tax para sa campaign donation niya, hindi ito dinonate during the campaign period. Diba? Kasi kapag campaign donation ito ituturing, ito ay tax-free. Hindi siya exempted siya sa tax. Pero kung hindi siya for the campaign, hindi pala siya nagbigay during the campaign period, dapat siya magbayad ng tax. Ganun yun mga kri. Pag campaign donation, free ano yan, free of tax yan. Tax exempt. Tax exempt. Okay, tingnan natin. Para ano tayo? Yan. Okay. Tingnan natin mga klira kasi para mahirap na eh. Baka sabihin ano. Gusto natin ayan, dito tayo. Refresher tayo. Refresher. Dito ba yan? PH ba yan? Pilipino ba yan? Philippines ba yan? Baka hindi Philippines to ha. Okay, ang haba naman ito. Ayoko yan. Mahaba. Okay, ito yung omnibus. Ayan, exempts from the imposition of donors tax made, mas maiksi siguro to. Ang haba pa rin, ayoko nang okay. On the part of the income, in the part of the candidate and political party, there is income when there is a flow of wealth. Okay, ito to. Campaign contributions do not form part of the candidates or political party's taxable income because the same is given not for the enrichment of the concerned candidate or personal expenditures. The contributions are to be utilized for the campaign. Thus, it is a condition for the exemption of the campaign contributions from tax that it is utilized for the electoral campaign. In addition, it has to be used during, it has to be used during the campaign period. If not, so dapat during the campaign period para siya exempt sa tax. If not, it does not qualify for exemption and should be subject to usual taxes imposed on income. Diba? So kung di siya na ginamit, itatax siya ng income. Ayun, so yun ibig sabihin, di ba? So, dapat maliwanag dito, kailan to binigay, kailan to dinonate, kailan to, di ba? Kasi kung binigay to before the campaign period, I don't know kung kasama siya sa tax exempt. Kasi dapat na-utilize siya during the campaign period. Okay. Contributions, nandiyan pa ba? Okay. Contributions utilized before the campaign period do not comply with these requirements. Thus, the amount is subject to tax. Similarly, excess campaign funds which are not returned by the candidate or political party do not comply with the conditions for the exemptions as they are in fact not utilized. So, tingin ko magkakaroon ng issue dito. Kailan mo tinanggap mo ba to as public official? For what? Siguro dapat doon maliwanagan. Okay?